dakuin natin ito. Naku po, anong petsa na ngayon? June 27, diyan sa Pilipinas, March 11. March, April, May, June 11, no? 3 buwan at tama ba ako? 3 buwan at 16 na araw na ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan, doon sa The Hague. No po? Ngayon, kung ano-ano na pong mga excuses, kung ano-ano na pong mga estilo ang kanilang ginawa. Nandiyan ho yung pagsampa sa entablado na sa labas ng ICC. Sigaw, digong uwi, digong uwi. Oh, bring him home. Hindi po pinansin. Kasi hindi naman po, no, puntos para sa ICC yung pagtayo dyan sa entablado at pagsigaw ng mga ganyan na bring him home, mga kababayan. Wala. Ay, hindi ako sanay ng wala tayong props eh. So ilagay natin ito, mga bossing. Oh. Ayan. Diba? Entablado. Yung sisiw na kulubot nandiyan na naman. Oh, di ba? Pagtayo ng entablado, pag sigaw-sigaw, akala nila madadali nila yung ICC sa ganun. Hindi po maawain ang ICC, no? Andito na sa amin yan, investigahan na namin, tuloy ang hearing, tuloy ang pagtatanong at paglatag ng mga ebidensya. O di po ba? Meron pa po sila ginawa, mga kababayan, na susulatan si Trump, si Belica yon, no? Tumatakbo bilang party list. Kumbaga, sumulat kay Trump, kay Putin. Kanina pa ba yung isa? Trump, Putin at Netanyahu. Hindi ako naniniwala na pinadala yung sulat na yun eh. No, parte lang po yun siguro ng pangangampanya. Eto mga DDS, sinulatan namin si Trump, si Netanyahu at si Putin. Para mapauwi si dating Pangulong Duterte. Di ba? Hanapan mo ng seal nung mga presidente na yon na natanggap yung sulat na yon. Baka wala namang ipakita. Baka po, sumulat ako kasi dapat iboto nyo ako kasi gusto ko mapalaya si dating Pangulong Duterte. Mga ganong style ho. Call a friend. Wala din ho, mga kababayan. Hindi pa din ho, mga kababayan, tatalab yun. Hindi pwede ang call a friend, hindi ho pwede ang just impact. Ngayon, meron naman silang style ngayon. Di ba? Patanggal daw po, paalis yung 2 judge. Hindi din pinayagan. Ngayon, meron pong style na naman sila ngayon, mga kababayan. Yung interim release naman po, mga bossing. At ang sinasabi ho nila dito, mga boss chipamo sir, ay mayroon daw pong bansa na handa, no, na sumalo kay dating Pangulong Duterte. Sino-sino kaya yung mga yun? Kaso, mga kababayan, kung ganito ang makikita natin mga balita, mapapasabi ka na lang, sino ba ang bansang gustong tumanggap ng sakit ng ulo? Di po ba? Biruin mo, pag tinanggap, alam nila yung mga DDS, naalaman nila, nandoon yung sidigong sa lugar nila. Ang gagawin ho, magtatayo ng entablado, magtatayo doon, sisigaw, bring him home, bring him home. Ayaw ng mga bansa nung ganyan. Lalo na yung mga tahimik ho. Belgium. Diba? Belgium. Sir Almond Lee, shout out po sa inyo at Elena Capistrano. Tablado sila. Digong tinabla ng Belgium sa interim release. There's no country on record that has accepted to be wala pang gustong mag-host talaga sa kanila. No? There's no country on record that has accepted to be willing as host as third country in the interim release of the former president, and Belgium declined it. Aray ko po. Ayaw. Di ba? Sino kaya yung sinasabi ni Kopman na sasalo?
Sasalo kay Digong na bansa. Meron daw eh. Yung pala, wala pa. No? Sabi ho ito ni Assistant Counsel to the International Criminal Court, Attorney Maria Cristina Conti. Bukod po sa Belgium, mga kababayan, eto pa yung isa. No. Newswatch, the Australian government said it will not host. Aray ko po. No? Ang sakit. The Australian government said it will not host former President Rodrigo Duterte if he obtains interim release from the International Criminal Court. Sabi ni Arlene Kayumanggi, no, ibig sabihin, wala silang friend. Lahat ng bansa ayaw sa kanila. Eh sino nga ba naman bansa ang gusto ng sakit ng ulo? Di po ba, mga kababayan? Baka mamaya ang ending pa eh kung saan mapunta si dating Pangulong Duterte eh kapag ka hindi umayon sa kanila, sa gusto nila Sara Duterte, mapagbantaan pa ng buhay yung mga yung mga presidente diyan. Eh tingnan niyo ho, presidente ng Pilipinas, asawa ng presidente, o pinsan ng presidente na House Speaker. Lahat po pinagbantaan. Siyempre ho, baka iniisip niyang mga yan, baka sumabit pa tayo dito. Magulo ang utak ng mga yan. Paiba-iba ang mga sinasabi niyang mga yan. Baka mamaya, sasabihin sa atin, doon na lang kami sa bayan ninyo. Papangako ko sa inyo, hindi kami maggugulo, etc., etc. Baka mamaya, pagka nandoon na, kung ano-ano na yung mga iutos sa atin. Sabihin kumalas na kayo sa ICC, ganito, ganyan. Buyuhin pa tayo. Hindi naman huubra sa mga ganyan yan. Kalas na kayo sa ICC, no? Tapos sabihin nyo, hindi na pwedeng ibigay si Duterte sa ICC kasi wala na kayo. Wala na tayong koneksyon doon. Ganun lang. Isa pa po yun sa dahilan, mga kababayan, kung bakit po imposibleng payagan to. Baka yung pupuntahan bansa, biglang masabi, kakalas na po kami. Ayaw na po namin sa ICC. O sige, ibalik nyo na sa amin si Digong. Ay, hindi po. Wala na kayong jurisdiction sa amin. Sa amin na ho nakakulong to. Di ba? Mga kababayan, wala pong bansa na gustong ganun ang sapitin ng kanilang bansa at gumulo yung kanilang bansa. Buong bansa alam na kriminal si Tandang Digong kaya walang mag-accept sa kanila. Kahit marami pa. Pumunta pa si BP Sara doon sa Australia para kausapin yung mga DDS doon. Himukin ninyo ang gobyerno ninyo na tanggapin ganito, ganyan. Na rebisahin yung kaso ni dating Pangulong Duterte, etc., etc. Eto. Sopla. The Australian government said it will not host former President Rodrigo Duterte if he obtains interim release from the International Criminal Court. Amid speculation that Canberra has been considered a possible destination. Australia unwilling to host Duterte if granted interim release. Panigurado ho, mga kababayan. Yung kahilingan pa lang ho nila, doon pa lang ho, mukhang soft lock na po, mga bossing. No? Isa pa, maririnig mo, makikita mo doon sa kanilang sinabi na, nangangako po kami na hindi na muling gagawa ng kung anumang krimen. Ikaw na ICC, sandali lang, bakit ka pa palalayuin? Eto, yung mga sulat-sulat nyo, umaamin na kayo. Tapos papalayuin pa namin kayo. Di paano kung mahirapan pa kaming hagilapin na naman kayo? Di po ba?